Parang they want to leave a last message to the mind and to the ears of the people, yung scam. Kanina mayroon pang kasali na architect. No? So, they thought that by doing that, ma-instill sa mind ng mga tao na scammer ang respondent, si BP Inday Sara. The problem is that bumerang yung kanilang statement kasi mas lalong nagagalit ang tao sa kanila. Kumbaga, they have no basis to say scam when they haven't proven anything. Maganda sana kung soundbite na ending po yun siya, Admar, kapag grabe talaga yung evidence mo, no? Overwhelming, talagang napukpok. Then you end with a scam, ay talagang tama yon, no? Eh, ang nangyari, were not able to present sufficient, clear, and convincing evidence. Tapos i-ending mo ng scam na word, wala, it doesn't bite anything. No? Mas lalong nagagalit ang tao. Sa mga sandaling ito ay makakasama natin si Attorney Raymond Batu para pag-usapan natin ng Day 18 ng impeachment trial ngayon pong araw. Kanina po mga kapartner. Attorney, mayong gabi. Admar Vilando po yung makakasama. Good evening po, Admar. Opo. At ano ba masasabi ninyo? Panibagong hostile witness ang ipresenta ng prosekusyon. Natumbok ba o mas lalong naging malinaw sa taong bayan na pawang mga akusasyon lamang yung ipinupukol sa Pangulong Pangulo? Yes po. Until now, Admar, the prosecution has not established anything. No? Kasi nga, as we said, ang kanilang pinresent na hostile witness, si Asek Ortonio, ay maganda naman ang pagkasagot niya. And na-clarify ang proseso sa lahat-lahat. No? So, except for the optics at saka kanilang mga rhetorics, no? Yun lang naman ang medyo nagkaroon ng parang emphasis, no? But as you see, kinus lang ni presiding officer the word of habit, but actually it's a pattern already to condition the mind of the people. Opo. Meron silang common term. Maliban dun sa mga unang mga impeachment na unusual, ang common term naman nila na napapansin na talaga is yung scam. Nagsisinungaling, di ba? Parang meron silang, sabi nga ng isa sa mga abogado, pang soundbites lang. At ito ay napansin din ng presiding officer at ito ay malimit na nababanggit Yes. pagkatapos ng direct examination po, attorney. Yes po, pinag-usapan talaga nila. And na yan ang gagawin natin. We have this what we call the last song syndrome. Parang ganun eh. Kung ano yung pinakahuling song na napakinggan mo, parating yun na naalala mo, di ba? So parang they want to leave a last message to the mind and to the ears of the people, yung scam. Kanina mayroon pang kasali na architect. No? So, they thought that by doing that, ma-instill sa mind ng mga tao na scammer ang respondent, si BP Inday Sara. The problem is that bumerang yung kanilang statement kasi mas lalong nagagalit ang tao sa kanila. Kumbaga, they have no basis to say scam when they haven't proven anything. Maganda sana kung soundbite na ending po yun siya, Admar, kapag grabe talaga yung evidence mo, no? Overwhelming, talagang napukpok. Then you end with a scam, ay talagang tama yon, no? Ang nangyari, were not able to present sufficient, clear, and convincing evidence. Tapos i-ending mo ng scam na word, wala, it doesn't
bite anything, no? Mas lalong nagagalit ang tao. So, short of saying, everything that they're doing, the mistake that they're doing, bumirang, bumirang sa kanila. At saka alam na po ng mga tao yun. Opo. So suma total dito, pati nga yung nako-question nga na laging nababanggit yung pangalan nila Chika. Pero pati ang presiding officer nagtataka na meron silang ipepresenta na naman na witness na mga galing sa AFP, either aktibo o di kaya retired, Yeah. wala rin yung pangalan ni La Chica. Pero kahapon, kumbaga, sa bugbog sarado yung pangalan ni La Chica dahil pinagkatiwalaan, dahil sa pinagkatiwalaan ng BP, para bang naglalagay na ng second thought na merong ginawang masama itong si La Chica. Yet, hindi naman nila pala ito ipepresenta pa Yes, correct. sa kasalukuyan. Alam mo, napakinggan ko nga yung statement ni Ace Barbers kanina, no? Na hindi na daw kailangan. Now, ito ang analysis ko na. I was thinking about that, Admar. Yung testimony kasi ni Ma'am Gina Acosta, they thought and they believed na ang pagbigay ng pera ni Acosta papunta doon kay La Chica was irregular kasi it was given by an accountable officer to another who is not and in not even banded, no? No, parang sinasabing binigay lang kay La Chica, bahala na siya mag-disburse. So, they want to end there. And probably later on, pag mag-summation sila, they will be creating their own narrative and making their own ending. Ang proper ending dapat si Colonel La Chica. But instead of presenting Colonel La Chica, mag-create sila ng speculations and assumptions. Now, they are afraid that La Chica will testify because may establish po talaga that he was just an implementor of the money given to him. Remember, Admar, meron tayong tinawag na objects of expenditure. Now, tinignan ko po yan siya sa na research ko. That is an acceptable document pala in the usual Philippine government budgeting, audit, and accounting in a regular funds no, na hihingin mo sa disbursing officer. And before you could ask money, you have to justify it by that objects of expenditure. Narrate mo ano yung kailangan mo, bakit mo kailangan. Parang kung panday mo sa bahay yung karpentero mo, pag may pinapagawa ka, magbibigay siya ng listahan. Boss, I need these materials, bibilihin mo ito, i-disburse mo, kay may-ari. O itong pera, bilihin mo yan, yun na, implement niya, and then afterwards, babalik siya, may resibo na. So, in the joint circular po, hindi mo makita yung objects of expenditure. But the good thing is that the OBP is doing it. Bakit? To establish the chain of custody of the money po, Admar. Look ha, when La Chica presented an objects of expenditure narrating the needs, no, totaling 125 million, yun po ang basis na binigay ni Acosta kay La Chica ang money and pinareceive na doon sa baba. So, ibig sabihin po, it was now an implementation stage by the security officer. Take note that kinlaro po sa circular na merong SO at meron pong SDO. So, it only means that the SO is siya po talaga yung implementor. It could have been different kung sakaling binigay lang kay La Chica or si La Chica asked, akin na yung 125 million, ako nang bahala niyan. Paano po nyo yan pag gagamitin? Ay, hindi, identify ko lang on my own. Ayan. But in this particular sense, hindi. Na-testify po talaga ni Gina Acosta na meron pong objects of expenditure, may narration, detalye yon. Now, bakit po
kinuha. Alam mo, minsan hindi ko naintindihan ang mga senator judges. Medyo mababaw siguro. I cannot blame them because probably hindi nila naintindihan ang pag-use ng confidential funds. Kailangan po talagang bawiin yun. At hindi po yun siya sasama sa submit sa COA because nandoon po na lagay ang operation details. It's possible the location, ano po yung tatrabahoin, and possible address no, that would compromise the identity of these confidential informants at saka confidential operations. So tama po talaga yung kukunin, taguin, and then ang ibibigay lang nila chika, yun lang po acknowledgement receipts. Kaya nga maganda sana Admar kung makatestify si Colonel Chika para ma-present ito. However, kung hindi po i-present ng prosecution, it doesn't mean hindi na i-present ng defense. Kapag i-present yan ng defense, that will be the final nail in the coffin and really will destroy the fury of the prosecution. Opo. Isa pa na iba yung pagkakaintindi. Halimbawa, ito yung sa ano ko lang, tansya ko lang po, Opinion, attorney, doon sa pagkakaintindi ng mga senator judge, na bilang isang disbursing officer, ang pang-disburse, parang mismo si Gina Acosta ang magre-release doon sa mga recipient ng pagbabayaran. No? At kung pakikinggan mo naman si Acosta, parte ng pag-disburse niya is yung pag-disburse niya, pagbigay niya ng pera doon kay La Chica para i-implement yung mismong confidential exactly. program. No, ngayon parang kumbaga parang hindi sila magkasundo kasi iba nga yung pinaniniwala na pag-disburse, kasi pag-disburse talagang haharap siya sa sino yung recipient, siya talaga yung magbabayad, siya yung magre-release. Pero hindi pa rin nila tinatanggap or meron na nga iba conclusion na ganun na attorney. Meron po bang malinaw na paliwanag ano nga ba talaga itong pag-disburse? Pag-disburse ba or role ba ng disbursing officer yung pagbibigay ng pera doon kay La Chica? Pasok ba yon sa saklaw sa inyong pagkakaintindi, attorney? Yes po. Sa aking opinion, Margarito, kasi sa regular audit or regular yung disbursement of funds, no, yung daily operations nila, operating expense ng isang agency, kailangan talagang strictly identified po yun, no? Wala pong loophole, walang variable. In the instance of a confidential funds, alam mo po, you cannot put a literal interpretation of the joint circular. Bakit po? Kasi marami pong variable when it comes to confidential funds. Now, first is that, do you think that yung mga assets, yung mga confidential informants, yung mga tipsters, do you think that they will go to Gina Acosta and present their face and say, tagapin namin yan? No, they will not. In the intelligence community po, itong mga assets na ito, may isang handler lang yan. And these people only trust that particular handler. They would not even show their face to La Chica. La Chica, who is the implementer, has many handlers yan. He is in the intelligence community for quite a long time. And it takes time, no, to mold this relationship ng mga handlers to these assets. At they have to protect that at all costs because their lives will be in dangers. And I have learned, no, talking to my friends, ang mga confidential informants or assets, akala natin yung nakikita sa pelikula na yung nasa tabi lang, yung magtataho, hindi pala, Mar. Merong iba mayayaman. Yung may iba, merong businesses. Yung iba, mga purok leaders, mga barangay captains. May iba, yung head ng mga tribo sa mga indigenous peoples. Kasi yun ang parating inaatake at nire-recruit ng NPA.
and they get information. And these people, they are very careful in giving out their identities. That's why they only trust their handlers. So having said that, ito si La Chica handles this plenty of handlers all over. Nakakalat po yan. So when he wants to have these projects based on those good government governance program ng OBP, he plots it out. Kaya makita mo, on the same day, paiba-iba pong lugar na binibigay ang pera. Sabay-sabay. Now, is that impossible? Of course not. Meron po tayong bank transfer. Meron po tayong GCash. Meron po tayong Palawan, which can be done even in hours time. Kayang gawin. So, ibig sabihin po, yung pera na didisburse, no, ni Ma'am Gina, after, meron pong objects of expenditure na pinasa si La Chica sa kanya na, ma'am, kailangan ko po ito dahil ito may mga operations kami. At ito po yung mga taong bibigyan niyan, itong mga taong kakausapin. Pagbigay kay La Chica niyan, La Chica is no longer, it's not a disbursing officer, but an implementer who gives it to those possible handlers who will in turn give it to their assets. Sometimes nga ang ladder of transfer of money, it takes 2-3 transfers. Hindi yan direkta ni sila Chica magbigay. That is the world of the intelligence community. So I talk to some people, nasa intelligence sa ISAP, may estudyante rin kasi ako. So I understand na ganun pala. Opo. Doon naman po sa isa din sa kini-question ng prosecution kasi nung pagtanggap ni La Chica nung pera, meron silang internal na parang proseso na meron siyang ni-receive. Tapos, by the end, nagbigay siya ng mga acknowledgement receipts. Tapos, binawi daw niya yung Yan po. receive. Dapat bang questionin yun? Malinaw naman doon na meron silang parang internal na parang kasunduan. Kine-question din ito na bakit naman na isosoli mo, bakit mo hindi ipapakita sa COA, paano malalaman na tinanggap ni La Chica yung pera, ginastos ng tama ni La Chica, at nagpaliwanag si Gina Acosta na sa pamamagitan ng mga ibinigay, sinabmit na mga ARs at nag-question and answer portion pa ata sila, bakit ganito, bakit ganyan, pinaliwanag ni La Chica na confidential yung niya, yung nature niya, at hindi basta-basta na may bubulgar yung mga impormasyon. Ano po masasabi niyo po dito? Kasi Yes, Admar. Yun yung explanation ko sa iyo, yung objects of expenditure. It is a piece of paper na i-address yan ni La Chica sa Vice President through the SDO requesting for the following funds. State, number 1, for this project, operation, surveillance, cost. Tapos ito, for payment of reward or in purchase of information, amount, cost. Hanggang nag-total na 125 million. Mali lang pagkasabi na internal, no? Actually, that objects of expenditure, yan po yung paghingi ng funds. So, ibig sabihin, hinihingi niya so that he could implement. Hindi po niya yung hiningi lang yung money without Opo. Pero papeles. ang pinatutungkalan ko po, attorney, yung sinasabi na binawi din ni La Chica. Yes po. Kasi po, yung parang receiving copy yung o yung objects of pag-receive. expenditure. Kasi kailangan po talaga bawiin, Admar. Kasi yung object expenditure in regular audit, dapat isubmit yan. But in confidential audit, hindi po pwede isubmit. Kasi detalyado po yan Nandoon po yung mga operational details at mga address at possibly ang mga pangalan. Mako-compromise po ang identity ng mga informants at ng operation. That's why after maibigay po yung liquidation report, mga acknowledgement receipt, dapat po talagang bawiin yan. Kaya pag manotice mo po sa joint circular, yung objects of expenditure, which is part sa regular ng audit at government
budgeting, etc., hindi po yan siya nire-require na i-submit sa joint circular. Silent po yan siya. Opo, opo. Tapos, yung pagdudugtong, kasi nagtataka rin ako bakit kini-question na bakit inassign bilang SDO si Acosta, bakit pinagkatiwalaan itong si Ortonio, Trinace pa, saan ba siya nag-graduate, ano bang pinag-aralan niya, saan siya nag-umpisa. Ang sa isip ko naman, wala bang karapatan ng pangalawang pangulo na pumili Yes. ng kanyang mas pinagkakatiwalaan? Kumbaga, Yes. question ba yon na dala-dala niya yung tao mula pa nung siya ay nasa local sa Yes. LGU pa hanggang sa naging national official na siya, na common namang ginagawa kahit na siguro ang presidente alangan naman kukuha siya ng hindi niya pinagkakatiwalaan at Correct. baguhan lang. Pero ang pinamumukha nila, kasi nga matagal na niyang kakilala, pwede niyang manipulate at pwede nang idaan doon ang pera. Parang ganyan yung pinapalabas sa attorney. Tingin mo? Ay, alam mo, there's always two sides of the sides of the coin, no? And however they interpret it, kung depende kung saan ka na side. But they chose the wrong interpretation to suit their own narrative. But the truth is that, tama po yun sa iyo, Sir Admar, that the relationship matters, no? That person, si Gina Acosta, has been working in Davao City for quite a long time. Never po yan nagkaroon ng integrity issue, ng credibility issue. And that woman is a trusted person. Bakit naman ako kukuha ng tao na hindi ko pagkatiwalaan? Tama po yun sa inyo. That's correct, no? That's basic. And parang ganyan din yung naging issue rin doon sa mga security ni BP Sara. Kasi yung mga security niya, way back nung naging mayor pa siya, kasi buhay yung pinag-uusapan, security yung uusapan. Kaya, Yes po. dala-dala niya ito, pero bigla na lang kinuha, no? Yes. Pinalitan siya ng bago. Hindi mo talaga malalaman. Baka nga espiya pa yan ng kalaban. Alam naman natin na pangit yung relasyon ng kasalukuyang administrasyon. Kasi kahit napupuntahan mo yung sa presidente natin, bakit pinili ni ganito na maging pinuno ng PSG? Kasi yung tatay pala nito dati na rin nagsilbi, pinagkatiwalaan, o di kayo magka-probinsya, magkaganito, magkaganyan. So, hindi dapat questionin na yun. Binibigyan ko lang to ng emphasis din at Totoo yan, attorney. sir. Kasi baka nga akala iisipin ng taong bayan na nga, di ba dapat ganito, ganyan. So yan po yung konteksto kumbaga, attorney. Tama po ba? Alam mo, Sir Admar, ewan ko kung pwede ko sabihin to, pero I've been meeting with BP Inday for quite a time, attending sa mga events and everything niya. Kinahanap ko yung hundreds of security guards ba? Kukunti lang ba? Hindi siya, minsan nga binibilang ko hindi umabot ng 20 just to secure her. And sinasabi nila na 473. Well, tama rin yung observation mo. If those are spies given sa kanya, of course, you will not reject it. But the question is, will she use everyone? Because I understand, yung talagang close-in niya ngayon, talagang hanggang ngayon is galing po talaga yan nag-serve sa tatay niya. That will really die for the man, for the old man, and for her. So, that's the main reason that she is very much protected. Tsaka, makita mo doon sa event, no? Kung gaano ka yung mga tao niya, very smart and very attentive, and they know how to read the people, no? So, yun, nagugulat ako doon sa ginagawa na. And they are saying that hindi niya kailangan ng maraming mga guards. At saka, natuloy naman din yung kanyang tree planting na walang untoward event na nangyari. Dapat lang, no? Because
It would have been better kung may confidential funds, pero do you think that without which they will not secure themselves? They would still, no? So, medyo doble ingat lang talaga. Opo. At saka it's possible that the office will be using its own resources for that purpose. Tsaka dyan sa issue din ng daan-daan, 400, ilang daan ba? Kasi kung gagamitin mo lang yung ano mo, hindi mo aanalisahin ng mas malalim, Correct. akala mo talaga napakarami. Pero Yes kung po. iisipin mo, kung yan ay dinideploy daily, ano yan? Pag aalis si BP Sara, naka-chartered flight? Lagpas pa nga siguro, ilan ba yung aeroplanong, ano lang, kung ilan lang yung makakasakay. Chartered flight lagi, yung lipad ng, pangalawang Pangulo. Ang alam ko dyan, by area, meron na yung naka-standby na Yes. i-deploy. Hindi yan kung saan siya, naka-deploy din yung 400 na yan. Kasi biruin mo, kung galing siya dito ng Metro Manila, pupunta siya ng Visayas, isang buong eroplano, rerentahan niya para dalhin yung daan-daan. Di ba? Pakainin pa niya? Yun nga yung ano, at least malaman ng ating mga kababayan na ganyan. Ang, Hindi, ganon. ang presidente nga, libo-libo yung kanyang PSG. Correct. Pero wala kang makikitang libo-libo rin Yes. na nagbantay doon sa area. Kahit sa panahon ni PRRD. Di ba? Correct po. So, eto pa. Next, dito po sa pangyayari Yes, ngayon, ang kapansin-pansin din po, attorney, medyo tumatamlay ang panunood or parang interes ng taong bayan dito po, excuse me, sa impeachment, and kailangan nila, hindi ko alam kung hanggang kailan ba yung sinasabi nilang mga pasabog, lalo na sa side ng prosecution, kaya gumagamit na Ay, lang siguro sila ng terminong scam at kung ano pa. Ano ang nakikita nyo po dito? Masyado na bang dragging or walang mabigat na, talagang nagbulsa si BP Sara? Wala. Hindi na na-prove. Alam mo, that misuse and use and for personal use no ang money, that is one of the element that the prosecution must prove. Pag hindi po nila yan mapatunayan, Admar, wala pong kaso. Kasi they cannot rely on presumptions. Because in this particular thing po, this is an impeachable offense and you're going to remove the second highest elected official in the country. So in the case of Duterte versus HOR, sabi ng Supreme Court, kailangan ang mga impeachable offense must comply with the rule on evidence na clear and convincing evidence that the acts committed are so culpable. Yan, na grabe talaga para ma-consider mo as impeachable offense. Pag ma-establish mo yan, pwede. Now, they have to prove that. And with respect to dun sinabi mong dragging, true. In fact, tingin ko nga, tayo na lang dalawa yata ang nanonood. Because, people that who are interested to watch are those who are trying to protect the narrative. Kasi if we will not continue doing that, the other party will keep their own narrative at gagawa sila ng optics to destroy the mind of the people against BP Inday Sara, and we will not allow that. But technically, if you will ask the people around, ang sinasabi nila, attorney, hindi na kami nanonood. Inaantay ko na lang yung interview mo, inaantay ko na lang yung podcast mo. Doon na lang kami nanonood. Yun nga yung ano ngayon. Pero suma total, tingin niyo po, attorney, itong Article 1 yata ito, Opo. basura na ito. Yes, Kasi kung mapapansin natin yung pagtatanong, parang wala pa rin silang matibay na ebidensya eh. Yes. Nahawak-hawak. Kasi parang nag-aano pa rin sila. Halimbawa, pag nagtatanong sila sa mga witness, sinasala pa rin nila at nag-aantay sila ng ganitong sagot
Tsamba, Para, yung oo. tsamba. Yun, nga, di ba, mapapansin natin. Pero, Yes. kung ganun yung mayroon pang inaantay, ibig sabihin, wala pa talaga sila yung matibay, Wala. malinaw na katibayan na ibinulsa. Puro mga espekulasyon lang. I like the way you think talaga, Admar. That's why I kahit gabi na talagang pag sinabi na ikaw, antayin ko talaga ito. Kasi ganito eh, mapansin mo pag kunyari meron silang feeling na mention, nagiging excited sila at atakehin nila yung question na yan, no? So, ibig sabihin po, nag-aantay po din sila ng timing na baka magkamali at gagabihin nilang narrative. Hindi po pwede yan, no? Because you would attack a person in that particular sense. Good po yan siya when it comes to defense. But for prosecution po, kailangan mo establish yan ng pangkalahatan. Lahat po ng elemento talagang nagko-connect. That is what we call clear and convincing evidence. Ang defense, all he has to do is to establish doubt and integrity. Ang credibility ng witness. The moment may establish yan, tapos na po lahat. So, tama po kayo. Basura. Sabi ko, next chapter na, next... Opo. Siguro bilang panghuli, attorney, mensahe niyo na lang sa ating mga kababayan, nagmamasid o magmamasid pa lang o nawalan ng gana. Ano ba ang iyong maipapayo na lang sa kanila, lalo na sa paghimay at sa pagtimbang nila dito po sa mga usaping ganito po, attorney? Sa atin po, of course, sa mga nanonood at saka sa ating mga followers and friends natin, Admar, I would say that patuloy po tayong magpamatsyag at patuloy po nating i-keep yung fire to keep burning ba? Parating magliyab yan siya. And we have to protect BP Inday Sara. Now, remember, they are using rhetorics or optics. Ay mga scam, mga mastermind, modus operandi, yung mga things like that that would somehow pollute the mind of the ordinary people. Alam ko po maraming sa atin ang matatalino, but it is possible that they could reach those who are maybe naive or madali po baka ma-influence. And second, probably those who have no time to watch the impeachment proceedings dahil mas important pa si kanda magtrabaho para mabuhay. And baka yun po ang ma-distort ang mind nila, ma-pollute ang mind and memory nila. So, as I said, there are a few only na lang talaga na mga channels or podcasts that you would see. As we said, our stand always, our advocacy, marami po tayo dito, is that our guide is truth and justice. When that is our guide, we will never go wrong. So, yun lang po, Sir Admar. Maraming salamat po. Magpagaling ka po, inom ka maraming tubig. Napansin ko may sakit ka. Oo nga po, maulan kasi dito. Dagang salamat si Attorney Raymond Bato, ang ating pong nakasama mga kapartner dito po sa ating programang SMNA Nightline News. Hinggil nga po sa pangyayari sa kanina po, Day 18, na pagdinig or trial kay Vice President Sara Duterte. So,